Hi guys, so I'm going on a date today. Syempre to celebrate Valentine's, 'di ba? Hindi naman pwedeng manonood lang tayo sa mga couple sa labas. So story time mga mare, paano ko nakilala yung aking jowa. Actually may video na kami nito before. Kaya lang syempre story time na din kasi nga first time naming magde-date or first time ko actually na i-date on a Valentine. 'Di ba? Parang nararamdaman kong babae rin pala ako. Chares! Tingnan nyo yung sunscreen ni Miss Chung. Ay, dito parang naging flawless. Dito may mga sumpa-sumpa pati. So, pag nag-makeup kasi ako, Mars, sunscreen, blush on, lip tint, ganun lang. Anyway, so nagkakilala nga kami nito ni Jowa sa work. Magka-work kami sa isang BPO company. So, agent siya, tapos ako, trainer ako, Mars. Noong time na yon, learner ko siya, te. Alam mo, learner, trainer, ganyan. Pero guys disclaimer hindi ko siya naging jowa while learner ko siya Pero bago ko siya naging learner mga mare, nakikita ko na siya sa office. Kasi nga, transfer siya from a different LOB to my LOB. So dun pa lang, naspatan ko na siya. Kasi nga, nakita na ko tayo matangkad, tapos kitang-kita yung jawline. Tapos, nung nalipat na siya sa LOB ko, mare, ayun na nga, sabi ko, nagulat talaga ako kasi naging learner ko siya. So, deep inside, mare, kilig-kilig na rin ako. Pero syempre, bawal dumiskate kasi syempre nga, nasa class ko pa siya. And then, after nun, mare, lagi siya nagchat-chat sa akin na ang chat niya malilate daw siya. Parang everyday niya ginagawa, malilate siya, pero hindi naman siya nalilate. So, alam mo yun, charot-charot lang para makachat. Kasi nga, ang dating daw is parang intimidating daw ako sa klase, kaya hindi daw nila ako makausap ng kung ano-ano eksena. Tapos, isang beses, nag-reply ako. Sabi ko sa kanya, okay, take care, ganyan. Tapos, hinard ko yung message niya. Pero, hindi pa doon nag-start yun, mare. Kumbaga parang, may mga pangilan-ngilan na conversation, pero hindi pa nga masyado. Kasi nga, bawal nga i-entertain dahil learner ko pa nga siya. Tapos, mare, nung nag-leave ako, while sila ay nasa nesting na, nag-leave ako noon kasi nagpagawa ako ng jilong. So, yung absence ko, na-miss niya, Mars. Tapos, doon na siya nag-start mag-confess. Kasi nasa nesting na siya, so na-transition na siya sa ibang leader. Ayan, pa-confess na siya, na namimiss niya daw ako, ganyan. Actually, bago ako mag-leave noon, binisaya niya ako kasi taga-summer siya. O waray ba yun, Bisaya, sorry. Winaray niya ako na ang ibig sabihin is mamimiss kita. Pero hindi ko naintindihan, tsaka na lang niya sinabi sa akin yung naging kami. Eto na nga, fast forward. So, nag-chat na kami habang nagpapagaling ako ng rhinoplasty ko. Lagi na siya nagme-message. Everyday, walang palya. Tapos may time na isang buong araw, hindi siya nag-chat sa akin. Kasi ngayon pala, nag-iisip-isip na siya dahil first time daw niya sa isang trans, pero ang tingin niya daw talaga sa akin is babae. Kaya lang hindi pa nga daw siya ready. Iniisip niya kaya daw ba niya. Tapos sa isang buong araw na yun, pinanindigan niya na mare. Nag-chat na siya sa akin, tapos nag-confess na siya ng todo. Tapos, nung graduation nila, di meron kaming celebration, may something na nga kami kasi nag-chat-chat na kami, di ba? Ayun, doon na siya nag-confess ng todo na he likes me. Ganun. Kasi ngayon, mare, ayoko na talaga mag-assume. Alam niyo yung mixed signal means no. So yun, hindi ako agad nag-assume. Kaya hiniintay ko na vocally sabihin niya na he likes me. Tapos sinabi ko na rin na, I like you, ganun. Pero hindi pa kami hindi pa. Tapos on the 10th of May, mare, of last year, so 8 months na kami, ayun na nga, nagtanong na siya kung pwede daw bang maging kami. Or tayo na ba, ganon. Siyempre, magpapakatsusi pa ba ako? Bet na bet ko yung jowa ko, diba? So sabi ko, okay, go. Tapos yun, mare, nag-chup-chapa na kami, tas kara, nag-learn. Hinantay lang pala niya maging kami bago niya gawin yung mga ganun. Tapos, mare, alam mo yung nararanasan ko dito, babae talaga. Hindi ka pa naman palang tratuhin ng tama, diba? Pwede ka naman palang iturin na isang tunay na babae. Nagtyaga pa ako doon sa ex ko na. Almost 7 years kami nung ex ko na yun, Diyos ko, sa Sampaloc, Manila na apakawalang kwenta. Grabe, doon sa ex ko na yun, te. Ako lahat, girl, ako lahat. Binili ko pa ng motor hayo. Ito iba, te, babae ako dito. Tapos, alam mo yung buong sahod niya, nagtitira lang siya ng pang-allowance niya pero buong sahod niya, ginigive niya sa akin, pang-pay ng kuryente, para sa mga anak naming aso. Ayun nga, may aso kasi kami, binili niya ako, niregaluhan niya ako ng dog, tapos bumili na rin kami ng ibang dogs kasi nga we
plan to magparami ng dog. Syempre, parang libangan at the same time, ano na rin siya, pagkakakitaan ng bahagya. Tapos nakakatuwa kasi naririnig ko na sa bibig nitong boyfriend ko na to ha, na may mga plano siya para sa amin. Actually, nagre-render na nga siya ngayon sa company namin ngayon. Kasi nga, lilipat siya ng work sa mas malaki yung peso. Kasi gusto daw niya akong i-treat ng mas bongga. Gusto daw niya akong maregaluhan, ma-date. Tapos, plano niya na kumuha kami ng bahay together. Na dalawa kaming nakapangalan doon. Tapos, ang usapan namin doon, syempre, kung sino yung maglolo ko sa amin dalawa, walang makukuha sa bahay na yun kahit konti. So, ayun, Mars. Ayan, tapos na yung makeup natin. Simple lang. Hindi rin ako nagbe-baby powder kasi gusto ko medyo glass skin ng a little bit. Gusto ko pa sa kanya is sinasamahan niya ako mag-grocery, tapos hati kami sa bill. Siyempre, dalawa kaming kakain, diba? Tapos sa bahay, ako yung nagluluto. Tapos siya naman yung naglalaban ng basahan. Siya yung naglilipat. Actually, marami nga nakakita sa amin sa office and nakakakilala na rin sa kanya kasi pinost ko siya dito. So, yung mga trans na meron sa work namin or sa same building na ibang company, ayun, nakikilala na rin siya. Yun lang, Mars. So, mag-bis na ako. Date na kami, marriage. Diyan na kami sa Alabang sa Molito. Update ko na kayo later. Bye!